Init na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Shane Valentino, kasama si Double P ang maghahatid ng mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito para sa balitang unang sigaw. At ito ng mga balita, 4.3 bilyong piso na pautang sa mga LGUs para sa pagbili ng palay, inaprobahan ng Land Bank. Hi ng COVID-19, tumatagal ng 28 days sa mga pera at salamin. Bilang sa 18 astronauts na pinili ng China para sa space station construction. Ibang mga planeta sa kalawakan maaari umanong tirahan. UN World Food Program, wagi ng 2020 Nobel Peace Prize. At so whether good or bad, panapanahon lang yan, Tropical Depression o FEL nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. At DepEd, pinaalalahanan ang mga guro na huwag tambaklan ng takdang aralin ang mga estudyante. Kapayapaan, kaayusan sa bayan ng Aliaga, titiyakin ng kapulisan. Samantala, paaralang sentral ng Peñaranda, nagtayo ng halamanan at itikan sa loob ng paaralan upang makatulong sa mga mag-aaral. At sa lagay naman ng ating traffic update sa crossing ng bayan ng Santa Rosa, ating alamin mamaya live sa Santa Rosa. At Philippine International Trading Corporation, kinusto ni Senator Rob Recto dahil sa bilyong pisong mga proyektong hindi na-deliver. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Unang Sigaw. Inaprobahan ng Land Bank of the Philippines noong Martes, October 30, 2022, ang 4.3 bilyong piso na ipapautang umano sa mga local government units na gagamitin sa pamimili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka ngayong panahon ng pag-ani. Kabilang sa mga LGUs na naaprobahan ng Land Bank sa loan program ay ang Nueva Ecija, Isabela, Tarlac at Camarines Sur. Kasama rin ang pamahalaang lungsod ng Cabanatuan at Municipal Government of Alicia, Isabela sa mga benepisyaryo ng nasabing programa. Maaari rin umanong gamitin ng mga LGUs ang pondo mula sa Land Bank sa pagbili ng na magagamit sa pagsasaka, mga pasilidad at iba pang pangangailangan na nauugnay sa pamimili ng palay. Sa pahayag ng CEO ng Land Bank na si Cecilia Borromeo noong October 13, 2020, ay sinabi nito na malaking tulong ang programang ito para sa mga lokal na magsasaka na lubos na apektado ng bagsak na presyo ng palay ngayong anihan. Tinatayang nasa 2% kada taon ang interes ng pautang ng nasabing programa sa mga LGUs na epektibo hanggang December 31, 2022. Samantala, virus na sanhi ng COVID-19 tumatagal ng 28 days sa mga pera at salamin.
Isisigaw sa report ni Bel Ramirez. Bel, isigaw mo. Tumatagal umano ng 28 araw ang SARS-CoV-2 virus na sanhi ng COVID-19 sa mga makikinis na bagay tulad ng plastic, metal, cellular phones at pera. Hamak na mas matagal ito kaysa sa karaniwang virus ng flu na tumatagal lang ng 17 days. Base sa inilabas na Virology Journal ng researchers at Australia's National Science Agency noong October 7, 2020 na nananatili umanong nakakahawa ang naturang virus sa loob ng halos isang buwan sa mga lugar na may 20 degrees Celsius o 68 degrees Fahrenheit ang temperature. Ang naturang pag-aaral ay isinagawa sa controlled laboratory environment na may temperaturang 20 degrees, 30 degrees at 40 degrees na nagpakita na mas tumatagal ang SARS-CoV-2 virus sa mas malalamig na lugar. Ang protina at taba sa mga body fluids ay nakakatulong din umano upang mas magtagal ang COVID sa isang bagay. Pinaalalahanan naman ng researchers at Australia's National Science Agency ang lahat na ugaliing mag-disinfect gamit ang alcohol at palaging maghugas ng kamay nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Bel Ramirez para sa Balitang Unang Sigaw. Isang babae kabilang sa 18 astronauts na pinili ng China para sa space station construction. Kabilang sa 8 standby astronauts na napili ng China Manned Space Engineering Office, ang isang babae na kinuha mula sa ikatlong grupo ng mga sinasanay sa spaceflight project. Base sa ulat ng China Youth Daily, 7 naman ang mga ito ay mga piloto at 7 ang mga engineers at 4 ang mga payload specialist. Sila ang magiging bahagi ng 4 na mission sa space station na tatagal hanggang sa 6 na buwan. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na ang mga ito sa mission training kung saan ang mga veteranong mga astronauts na dati nang makasama sa mga missions ang mangangasiwa sa kanilang pagsasanay. Tinatayang matatapos sa taong 2022 ang construction ng space station. Ibang mga planeta sa kalawakan maaari umanong tirahan. Isisigaw sa report ni El de la Cruz. El, isigaw mo. Maliban umano sa Earth o ating mundo, ay mayroon pang ibang planeta sa kalawakan na posibleng tirahan. Ito ang natuklasan ng mga mananaliksik na sina Astrobiology and Planetary Habitability Professor Dirk Suchmakuch ng Washington State University, astrophysicist Renee Heller at Astrophysics and Planetary Sciences Professor Edward Yinan ng Villanova University. Sa kanilang ginawang pag-aaral na pinamagatang In Search for a Planet Better Than Earth, Top Contenders for a Super Habitable World, nakahanap sila ng 24 na exoplanets at exoplanet candidates na maaaring gawing tahanan ng mga tao. Tinatayang nasa 100 light years away ang mga planetang ito na posibleng mas angkop tirahan kaysa sa Earth. Binigyang linaw naman ni Professor Schulz-Makuch na hindi ibig sabihin na dahil pwedeng tumira sa mga ito ay may nabubuhay na rin doon. Ang kanilang basehan umano ng isang super habitable planet ay planetang mas matanda, mas malaki, mas warm at mas matubig kumpara sa kasalukuyan nating mundo. El de la Cruz para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, pinanghal ng Norwegian Nobel Committee bilang ito 101st winner ng prestiyosong 2020 Nobel Peace Prize ang World Food Program na pangunahing gawain ay labanan ang pagkagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Kinilala ng Norwegian Nobel Committee ang World Food Program dahil sa programa nito na naglalayong pigilan na gamiting armas ng anumang grupo para sa gyera ang kagutuman o kawalan ng pagkain. Batay sa pagtataya ng WFP, nasa 97 milyong katao bawat taon ang kanilang natutulungan mula sa 88 mga bansa.
Iniaalay umano ng World Food WFP ang natanggap nilang malaking karangalan sa kanilang mga staff na inilalagay ang buhay sa delikadong sitwasyon araw-araw. Taon-taon na inaanunsyo ng Norwegian Nobel Institute sa siyudad ng Oslo ang mga nagwawagi na may premyong $1.1 million kabilang ang Nobel Diploma na itinuturing na Unique Work of Art at Nobel Medal. At sa weather good or bad, panapanahon lang yan, Tropical Depression Ophel, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Alam natin mamaya with Amber Salazar sa pagbabalik ng Balitang Unang Sigaw. Yes, Double P Chain. Ito po ang ating pong news update for today. Alamin na po natin nilagay ng ating panahon sa araw na ito. At kanina nga po 4 a.m. ayon po sa pagkakaya ng pag-asa ay nakalabas na po ng part of Philippine Area of Responsibility ang ating pong Tropical Depression Ophel. Ito po ay negative po ng mga pag-ulan at ito po ay ilang beses na naglandfall sa ating bansa, lalo na po sa gawin po ng Kabisayaan, na naghatid po ng mga pag-ulan. Ito po ay nakalabas na ng PAR, Philippine Air Responsibility, at inaasahan po na ito ay maglalandfall sa gawin ng Vietnam. Ngayon pa man po, sa loob pa rin ng PAR ay nandito naman po ang ating po habagat na patuloy na magdadala ng pag-ulan sa gawi po ng western portion ng ating bansa, lalo na po sa gawi po ng Palawan, ating pong western part ng Visayas at Mindanao. Konting mga cloud formation, asahan po dito po sa gawi ng Luzon. Gale warning po ay binigay po sa extreme northern Luzon kung saan po malalakas po ang ating pong paghangin at gayon din po ang pagbibigay po ng pag-asa ng update na mag-ingat po ang ating pong mga mangingisda habang sila pumapalaot. Sa Visayas at Mindanao, asahan po sa western part ng Visayas ay magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pagulan. Ito naman po ay hatid ng ating pong habagat. Kaya po asahan po maulap na kalangitan sa gawi po ng Visayas at Mindanao sa araw na ito. Asat na wala po tayong binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayon pa man po mga kaibigan, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon dito po sa Central Luzon. Alamin natin kung ano ang magiging lagay ng panahon sa loob ng 7 araw dito po sa Aurora. Asahan po ngayong araw ng Friday hanggang Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday ang maulan po, lalo na po maulan na panahon gawin po ng hapon at gabi kung saan po ang ating po pinakamataas na temperatura ay naglalaro po ng 30 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman po ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius para sa Aurora. Saan po maging maulan sa Aurora sa araw na ito? Alamin po natin sa susunod na lugar kung saan po sa Bataan sa araw na ito. Dire-diretso po ang araw ng Thursday. Asahan po natin na magkakaroon po tayo ng kalat-kalat na mga pagulan, lalo na po sa gawin ng hapon at gabi. Ang ating po pinakamataas na temperatura ay nasa 29 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman ay nasa 24 degrees Celsius para po sa susunod na 7 araw. Yan po ay para po sa Bataan at para naman po sa Bulacan. Asahan po na Friday, Saturday, Sunday, magkakaroon po tayo ng mga kalat-kalat na pagulan. By Monday, magkakaroon tayo ng maaraw sa maulap na kalangitan. Pagdating naman po ng Tuesday, Wednesday at Thursday, babalik po tayo sa mga kalat-kalat na pagulan, lalo na po sa gawin ng hapon at gabi. Ang ating pong pinakamataas na temperatura para po susunod na 7 araw ay nasa 30 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman po ay naglalaro ng 24 to 25 degrees Celsius para po sa Bulacan. At para naman po sa susunod nating lugar ay aalamin naman po natin ang lagay ng panahon dito sa Nueva Ecija kung saan po natin ng Friday ngayong araw, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Thursday magkakaroon po, maka-experience tayo ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang ating po pinakamataas na temperatura ay nasa 30 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman po ay nasa 23 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius para sa lalawigan ng Nueva Ecija. At para naman po mga kaibigan sa ating pong update sa Pampanga, saan din po sa susunod na 7 araw ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan
dito po sa Pampanga. Ang ating pong pinakamataas na temperatura ay nasa 30 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman po ay 24 to 25 degrees Celsius para sa susunod na 7 araw. Yan po ay para po sa Pampanga. Para naman po mga kaibigan sa Tarlac, asahan din po na magkakaroon din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong araw hanggang sa susunod na Thursday mga kaibigan. Kaya po inatingat po at magdala po tayo ng ating mga payong. At ang ating pinakamataas na temperatura ay naglalaro ng 30 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Pinakamainit po araw ng Monday. Ang ating naman pong pinakamababang temperatura ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Yan po ay para sa Tarlac. Ibigay naman po natin ang ating update para sa Zambales kung saan ngayong araw ng Friday, dire-diretso ng araw ng Thursday, makaka-experience po ng kalat-kalat ng mga pagulan dyan po sa Zambales. Ang ating pong pinakamataas na temperatura ay nasa 29 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Pinakamainit po ng Monday at ang pinakamababang temperatura natin ay nasa 26 degrees Celsius sa susunod na 7 araw. Yan po mga kaibigan ng ating update para po sa Zambales at sa iba pang mga lugar dito po sa gitnang Luzon. Ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Double P, yan ang ating update para sa ating weather ngayong araw nito. Yes, yung low pressure area, siguro ang count off mo mga 72 hours. Bantayan kung baka sakali maging bagyo ba? Well, Double P, ito po nga mga cloud formation natin. Meron po tayong mga cloud formation sa labas ng PAR. Ito po ay nasa gawi po na ating pong Pacific Ocean na patuloy po natin binabantayan. At as of now po, dito sa loob ng Philippine Air Responsibility, wala po tayong low pressure area. Ang ating naman pong Tropical Depression OFL ay lumabas na po ng PAR o Philippine Air Responsibility kanina pong alas 4 ng umaga. Alright, maraming salamat Amber Salazar. At yan po mga kaibigan ang ating weather update sa araw na ito para po sa ating balita unang sigaw. Department of Education pinaalalahanan ang mga guro na huwag tambakan ng takdang aralin ang mga estudyante. Pinaalalahanan ng pamunuan ng Department of Education o DepEd ang mga guro laban sa pagbibigay ng mga takdang aralin ang mga estudyante. Ito ay matapos ang naging ulat ng mga estudyante na sa unang linggo pa lamang ng pasukan ay tinambakan na ang mga ito ng sandamakmak na assignment. Sa isinagawang virtual press briefing naman noong October 12, 2020 ay maaaring sinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na hindi niya dapat sabay-sabay ang pagbibigay ng homework kung saan ay optional naman ang pagsagot ng sa mga module ng mga estudyante. Giit pa nito na dapat bigyan ng palugit o deadline ng mga guro ang mga mag-aaral upang masiguro na maayos na magagawa ang mga modules na ibinibigay sa mga ito. Sinabi rin nito na hindi rin ngayon ang panahon ng paghihigpit sa mga estudyante at sa halip ay magtulungan sa bagong pamamaraan ng pag-aaral. Kapayapaan, kaayusan sa bayan ng Aliaga titiyakin ng kapulisan. Isisigaw sa report ni Jovelyn Astrero. Jovelyn, isigaw mo. Yes, Double P, isang magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng ating mga tagapanood saan mang panig ng mundo. So patuloy na binabantayan ng mga kapulisan ng Aliaga Police Station at ang Nueva Ecija Police Provincial Office ang munisipyo ng bayan ng Aliaga upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ito ay bunsod ng nabuong tensyon. Ayan, Double P, ito ay bunsod ng tensyon na nabuo sa pagitan ng kampo ni na Mayor David Angelo Vargas at Vice Mayor Erwin Habaluyas ng ihain ng mga opisyal ng Provincial Legal Office noong October 14, 2020 ang 6-month suspension order ng sangguniang panlalawigan para sa dahil sa kasong administratibo na isinampa ng 3 mga pribadong mamamayan ng Aliaga. Ang ikinaso sa alkalde ay may kaman sa patupad umano nito
sa walang bisang ordinansa tungkol sa paggamit ng 1.2 million pesos na pondo para sa local pension ng mga senior citizen. Sa panayam kay Police Colonel Marvin Saro, officer in charge ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ay sinabi nitong ang mga kapulisan na masunod at kilalanin na bilang panig ang legal order upang hindi na magkaroon ng anumang kagulo. Hindi naman laban ni Mayor at Vice Mayor yung nakita natin doon kasi hindi naman tibay ang kaso doon. Siguro para lang ma-maintain yung operation ng City Hall. Nandun pa rin yung ating police para ma-ensure yung ating security bawat Matapos manumpa sa katungkulan ay kaagad nang lumipat sa Office of the Mayor si Acting Mayor Valuyas noong October 14, 2020 at nang puntahan ng balitang unang sigaw ang munisipyo kahapon October 15, 2020 ay nadatnan namin ang dalawang kampo na parehong nasa Mayor's Office habang binabantayan ng mga kapulisan. Kinagabihan kahapon din ganap na alas 7:50 nang muli nating makapanayam sa cellphone si Police Major Marlon Serna, hepe ng Aliaga Police Station, kung saan sinabi nito na dumating doon upang mamagitan si Provincial Director Saria na nagkaroon ng written agreement o kasunduan ang magkabilang kampo na ipadlock ang Office of the Mayor at walang sino man ang maaaring pumasok habang ang susi ay nasa pangangalaga ni Hepe. And we formally closed the Office of the Mayor. Nilagyan din po namin ng nag-sign ng dalawang representative para ma-ensure po na hindi po mabubuksan yung Mayor's Office. Kasama din anya sa kinadinahan ay ang entrance sa Municipal Hall at iba pang mga opisina. Ngunit sa mga susunod na araw ay muli itong bubuksan maliban sa Mayor's Office. Sinabi naman ni Acting Mayor Habaluyas na nakikisimpatya sa pagsubok na kinaharap ngayon ng punong bayan at sa isa siya sa panin na sana'y malampasan ito ng kanyang pamilya. Mensahe ni Acting Mayor Habaluyas sa kanyang mga nasasakupan na maging mahinahon dahil hindi nito inaagaw ang posisyon ni Vargas, kundi kinakailangan lamang niyang umakto base sa umiiral na kautusan. Nakikiusap po ko sa inyo na maging mahinahon po tayo. Hindi ko po inaagaw ang pwesto ni Ginoong Vargas. Ako po ay tumakbo at inyong pinagkatiwalaan bilang Municipal Vice Mayor. At ako lang po ay umaakto ayon lang po sa proseso po ng umiiral na batas. At yun lang din po ang aking pong susundin. Kung meron man po si Ginoong Vargas na relief na makukuha galing sa korte o sa Office of the President, ay tayo naman po ay hindi na i-discontinue po natin yung perform po ng task ng Municipal Mayor. Yan ang ating update, Double P. Medyo ang signal natin ngayon sa internet medyo hindi masyadong maganda pero maganda naman yung ulat at nadinig namin. Ang gusto namin malaman, ang nakaupo ngayon si Vice Mayor bilang Mayor. Yes, Double P, after nanumpa na kasi siya noong October 14 nung inihain nga po itong suspension order. At kagabi ay nagkasundo nga po ipadlock na lamang kasi yung dalawang kampo Double P ay nasa opisina ng Office of the Mayor. Okay, ibig sabihin ayaw umalis ng grupo ni Mayor at nandoon naman to take over yung grupo ni Vice Mayor. Pero meron ng DILG na in-oath na oath-taking yung Vice Mayor para maging Mayor. Kaya nagkaroon sila ng sitwasyon na dalawa sila nandoon. Ngayon, paano yun? Pag pinadlock na ngayon, katulad ng sinabi, ang police, pinadlock ang office ng Mayor. Pinadlock pa ang sanggunian ba? Pinadlock din? Double P, maging ang ibang opisina daw ay pinadlock pero bubuksan din ito sa mga susunod days maliban nga lang po o dito sa Mayor's Office. So kung patungkol na
kung paano po magpa-function ang mayor, ay ito ay ating pang tututukan sa mga susunod na mga araw upang alamin kung ano yung mga aring mangyari pa. Paano naman ang mga ibang serbisyo sa bayan ng Aliaga? Hindi lang naman Office of the Mayor. Sinara rin ba yung mga iba? Ibig sabihin, walang pwedeng kumuha ng permit, walang pwedeng magbayad ng tax, walang yung mga ibang serbisyo, o ongoing pa rin yun? Double P, ayon kay Hepe, ay pala lang yung pagpapadlock dun sa ibang opisina. Pero magbubukas din po ito dahil magkakaroon sila ng disinfon. So sa mga susunod na regular days ay bubuksan po ito para nang sa ganun ay hindi po makaantal yung pagbibigay nisyo para sa mga mamamayan ng Aliaga. Okay, sige, ditutukan na lang ito mga kaibigan sa magulong bayan kasalukuyan ng Aliaga. Jovelyn Astrero, maraming salamat sa iyo. Yes, Double P, mula dito sa Nueva Ecija Police Provincial Office. Ako po si Jorero, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, paaralang sentral ng Peñaranda nagtayo ng halamanan at sa loob ng paaralan upang makatulong mag-aaral. Isisigaw sa report ni Amber Salazar. Amber, isigaw mo. Nagtayo ang pamunuan ng Paaralang Sentral ng Peñaranda ng itikan at halamanan sa loob ng eskwelahan upang ibenta at makatulong sa mga mahihirap na mag-aaral. Dito sa Paaralang Sentral ng Peñaranda ay talagang in-interest namin na magkaroon ng mga halamanan na kung saan ay nag-aalaga kami ng mga indigenous plants at mayroon din kaming mga alagaan ng hayop so that maipakita namin sa aming mga kababayan, sa aming mga nasasakupan na ang pag-aalaga ng hayop ay kailangan talagang matutunan at ang pagtatanim ng halaman ay kailangang maisigawa. Sa aming panayam kay Principal Edgardo Pacua, sinabi nito na ang unang batch ng kinita ng proyekto na ito ay pinambili ng mga gamit sa eskwelahan katulad ng notebook, lapis at papel na libreng ibinibigay sa 25 napiling estudyante. Bukod dito ay binigyan din ng bigas at grocery ang 10 magulang na miyembro ng 4Ps na tumutulong sa paghahalaman at pag-aalaga ng itik. Nagsimula ani ang proyekto noong Marso dahil sa pandemya kung saan ginamit ang mga bakanting lupa ng paaralan para tamnan ng mga indigenous plants, gulay at itikan. Sa ngayon ay kumikita na ang paaralan ng 2,500 pesos sa loob ng isang buwan sa pagbebenta ng itlog at karne ng itik. Hiniling ni Principal Pacua na sana'y matulungan sila na maipalaganap sa buong Nueva Ecija ang ganitong uri ng proyekto sa pamamagitan ng micro-layering program ng pamahalaang panlalawigan. Kung kaya nga ito kay marahil ay gusto sana namin ma-spread out. Hindi lamang dito sa Peñaranda, bagkos gusto rin namin ma-spread out ito sa buong lalawigan. Na kung kami pahintulutan niya na ating mahal na gobernador, ay mabigyan pa kami ng additional na pagkakataon upang mapalaganap pa namin ang mga programang tulad dito na plant and plant at ang pag-aalaga sa mga hayop. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Samantala, alamin naman ang lagay ng trapiko sa crossing ng bayan ng Santa Rosa. Live na ihahatid sa atin ng ating kaibigang si Smile Supatran. Smile, isigaw mo. Pilipinas, sa mga nanonood ngayon sa Double P TV, we are live ngayon dito sa bayan ng Santa Rosa para sa update ng ating traffic. Mararanasan natin ngayon Double P ang pagbagal ng daloy ng traffic pagdating dito sa intersection ng Santa Rosa, lalo na dito sa southbound papuntang San Leonardo, Papan, Bulacan. At maluwag naman ang papasok papunta dito sa Saragossa, Tarlac Road,
At dito naman sa eastbound going to Portay, Laor at papuntang Dingalan, mararanasan ang maluwag na daloy ng trapiko. At dito naman sa northbound, yung mga papuntang Cabanatuan ay mararanasan nila ang mahabang pila dahil ipinatutupad ng Cabanatuan Police ang checkpoint sa mga papasok ng mga turista sa Cabanatuan City. Medyo tumatagal lang double tick, kaya humahaba dahil nga merong tinatawag na contact trace. Kailangan mo ng pipila pa ng mga motorista bago Cabanatuan at yung pag-check ng kanilang temperature doon sa mga motorista. No? At dito naman sa gawing dito sa tulay ng Santa Rosa, ito yung pinakamabigat, double P. Pagdating kasi ng umaga, rush hour, lalo na umaga hanggang hapon, napakaba ng pila ng mga sasakyan dito. Kasi nga, yung nanggagaling ng Saragosa, Tarlac, at lalo na yung mga bus, mga truck na nanggagaling ng EasyTex, dito dumadaan. Kaya pagdating dito sa talaga naman nagkakabuhol-buhol na ang daloy ng traffic ko. Yes, P. Yan ang update natin dito sa Santa Rosa para sa ating traffic update. Smile, meron naman traffic enforcer dyan, ano? Dyan sa intersection, dyan sa bayan ng Santa Rosa? Yes, talagang kung sa traffic enforcer lang. Ayun yung mga kaibigan natin, yung mga sir, ayun o. Ayun, napakarami nila. Medyo nagpapahinga lang. Eh, nakikita natin, yung mga traffic enforcer nila, napakarami. Siguro, nakikita sa 12 traffic enforcer na talagang nagmamando dito sa traffic sa Santa Rosa. Dahil yung kanina, yung isang traffic enforcer na nakita na nakakwentuhan natin dito, talaga namang ang laking problema dito sa may tulay. Yung tulay ng Hain, kasaluk na gawa, kaya dito sila dumadaan sa Saragosa at dito sa may Hain. Kaya kumbaga sa kwan, nagkakaroon ng pagsikip at pagbagal ng traffic na umaabot minsan doon sa Barangay Isla. Kapag dito naman sa papuntang Dingalan, napakaluwag ng daloy ng trapiko. O kasi daw, Kuya Ismael, magtatanghalian na kaya siguro nagpapahinga muna yung mga traffic enforcer natin, ano? Dito naman yung papuntang Cabanatuan sa oras na ito, Kuya Ismael, nung maluwag pa ba? Mahaba pa ba ang pila? Ano ba lagay? Dito, makikita natin yung daloy ng traffic, yung going to Cabanatuan. Dito naman, medyo maluwag ng konti. Kasi medyo patanghali na. Pero pag sa araw, lalo na sa umaga, yung mga papasok ng opisina, ng trabaho, dito pa lang papasok ng boundary, talagang nararanasan nila ang daloy ng trapiko pasok ng Cabanatuan City. Kasi nga meron nga check ng Cabanatuan Police doon sa mga motoristang pumapasok na kailangan muna nilang pipill up ng contact tracing at yung kanyang temperature bago makapasok dito sa Cabanatuan. Smile, Supetran. Bago tayo magtapos, no? Nagpapabati lang pala muna ito. Ito, sasamantala, nag-text dito kanina ang mga, yung mga private duty nurse na kasama si Man Cross na sabi daw, kindo natin sila sa programang Double P, nakatutok po sila ngayong araw ng Biyernes. Ayan, sa mga riders group natin, ride safe po lagi mga paps. Always gumamit po tayo ng ating helmet tsaka yung mga proper gear sa pagmamaneho. At syempre, weekend na bakasyon, maka-rides na tayo ng ating mga bisikleta, mga kaibigan. So mula po dito sa bayan ng Santa Rosa, Smile Supetran III para sa Balitang Unang Sigaw. PITC kinwestiyon ni Senator Recto dahil sa bilyong pisong halaga ng mga proyektong hindi na-i-deliver.
Kinwestiyon ni Senate Pro Tempore Ralph Recto noong Lunes, October 12, 2020, ang Philippine International Trading Corporation kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin itong nagagawa. Ni isa sa 98 fire stations na nakakontrata rito sa halagang 892 million pesos. Ang PITC ay isang government-owned corporation na nakakabit sa Department of Trade and Industry na ang pangunahing serbisyo ay mag-import ng mga kalakal. Tanong ni Senator Recto, bakit ang isang import corporation ay bibigyan ng pondo mula sa buwis ng mga mamamayan para sa proyektong pang-infrastruktura? Ipinagtataka niya kung bakit ang DTI Import Trading Corporation na pinamumunuan ng Trade Secretary ay papasok sa construction business. Paliwanag ni Senator Recto, itinatanong niya ito dahil kung hindi niya pamilyar sa pagpapatayo ng infrastruktura ang PITC ay magiging sanhi ito ng pagka-delay o pagkaantala ng proyekto. Parang inutusan niya si Health Secretary Duque na gumawa ng flyovers. Gamit ang termino ng mga bumbero, sinabi nitong nasa general alarm na ang pagkaantala sa pagbibigay ng mga kagamitan ng Bureau of Fire Protection. Noong 2018 ay mahigit 12% umano ng 18,612 na sunog sa bansa ang nilabanan ng Bureau of Fire Protection na kulang sa mga tauhan at kagamitan. Tuwing may emergencies ay kaagad na dapat umaksyon ang mga tauhan ng BFP, ngunit kailangan nilang bumilang o maghintay ng maraming taon para magkaroon ng mga kagamitan. Kaya komento ni Senator Ralph Recto, hindi makatarungan ang pagkabigo ng Philippine International Trading Corporation sa paglalaan ng mga pangangailangan ng mga bumbero na dapat sana ay naibigay at natapos na noon pang ipinatutupad ang quarantine. Dagdag ng senador, tip of the iceberg pa lamang ang hindi pagde-deliver ng PITC sa mga fire stations dahil meron pang 3.27 billion pesos na halaga ng mga supplies, materyales at gusali ang dapat na ipagkaloob ng PITC. Katunayan, kapag pinag-aralan ang ulat ng Commission on Audit as of end of 2019, makikita na ang mga proyekto ay pinondohan noong pang taong 2015 kung saan kabilang ang 98 na istasyon ng Bureau of Fire Protection na nakakontrata para itayo ng PITC. Nagmula ang budget ng 87 fire stations sa fire code fees na nagkakahalaga ng 787.5 million pesos. Karagdagan ang 104.8 million pesos para sa 11 istasyon para sa Regions 1, 3, 4A, 4B, CAR at NCR na galing naman sa General Appropriations Act of 2017. Base pa rin sa report ng COA, kasama pa sa mga hindi pa natatapos na at naibibigay na proyekto ng PITC para sa BFP ang 999.7 million na halaga ng mga trucks, aerial ladders at ibang equipment na pinaglaanan ng 1.5 billion pesos na pondo. Lahat ng pondong ito na may total na mahigit 4.3 billion pesos ay tinransfer o inilipat ng BFP sa Department of Budget and Management Procurement Service na inallocate o ibinigay sa Philippine International Trading Corporation. Tinawag din ng Commission on Audit ang atensyon ng PITC dahil 10% lang o katumbas na halagang 311.06 million pesos lang ng mga equipment ng Philippine National Police ang kanilang nai-deliver mula sa kabuuang 1.347 billion pesos na pondo na inilipat sa kanila noong pang-taong 2016. Dahil dito, binigyan din ni Senator Recto na dapat tutukan ng Kongreso ang mga ganitong klaseng pasabay business sa mga government procurement
kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay nagtatransfer ng pondo sa mga government-owned and controlled agencies para sa subcontract ng procurement. Pero pagkatapos ay madidelay lang. Well, yan, Shane, talagang makita mo, pasabay business. Meron din palang pasabay business sa mga gano'n. Alam ko sa mga online shop lang yan, pasabay. Mukhang sa gobyerno, sabi nga ni Senator Ralph Recto, may pasabay business din. Kaya nga, parang tip of the iceberg lang, lalo na pag management ng mga pondo, bakit na ililipat to, tapos may malaki pa dito hindi nagagamit? So, eka nga, kung sa English, there's more than meets the eye. Ibig sabihin, nakikita pa lang yan sa shallow. Alam mo naman, Senator Recto, talagang linya niya yan at siguradong huhukayin niya ang pinakapunot dulo ng mga pasabay business dyan sa gobyerno. Ha? Kailangan din kasi ito mga equipment na sinasabi, double. Tama yun, kawawa talaga ang Bureau of Fire Protection, no? BFP, talagang kulang na kulang. Even oxygen, yung mga equipment nila, fire trucks, fire houses. Tama yun, yung pinuna na yun. At tutukan natin yan para malaman natin ang mga susunod na mga kabanata nang malaman natin itong pasabay dito sa gobyerno. Shane? At yan ang mga balita ang aming nakalap sa loob at labas ng ating bansa. At sa susunod na linggo, abangan niyo po kaming muli dito lamang sa Balitang Unang Sigaw! Alam mo ba na ang coronavirus o COVID-19 ay maaaring makuha sa mga bagay na madalas nating gamitin sa bahay? Ang COVID-19 ay maaaring makuha kapag ang isang taong infected ay umubo sa isang kagamitan kagaya ng lamesa at ang isang taong humawak dito ay maaaring mahawa kapag naipuna sa mga mata, ilong o bibig. Alamin natin kung paano makakaiwas sa sakit na ito sa pamamagitan ng paglilinis o pagdidisinfect ng mga gamit sa bahay upang maprotektahan ang buong pamilya. Isang paraan sa pagdidisinfect ay ang paggamit ng bleach sa paglilinis ng mga lamesa, upuan, lababo, doorknobs, sahig at iba pa. Narito naman ang mga dapat tandaan at tamang paraan sa paggamit ng bleach. Magsuot ng gloves para maprotektahan ang mga kamay. Sunod ay paghaluin ang 12 kutsara o 1/4 cup ng bleach sa 1 galon o 4 na litro ng malinis na tubig at ilagay sa batya o iba pang lalagyan. Kumuha ng malinis na basahan para sa mga kagamitan at mop para sa sahig. Basain ito gamit ang bleach water solution o formula. Ipahid ito na mabuti sa mga nais linisan kagaya ng lamesa, upuan, lababo, doorknobs, sahig at iba pa. Hayaan itong matuyo sa loob ng 5 minuto. Tanggalin ang gloves na ginamit at itapon sa tamang lalagyan. Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 30 segundo. Sa pagiging alisto at handa, masisiguro ang kaligtasan ng buong pamilya. Dagdag kaalaman upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Provincial Government of Nueva Ecija at TV48. Yes, that was sir. Oh yes, so yun na nga. So we're back mga kaibigan.
At ako'y naano talaga, natawa dun sa pasabay. Parang pasaway business. Yung mga pasaway sa gobyerno, ano? Pasabay. Sabay, Yeah. pasawa. Yes. Anyway, mga kaibigan, let's find out ang latest natin sa mga lumahok sa ating Trend Talk o kaya mga Trend Talkers of the Week. Shane? Yes, no OP. Pero bago po natin banggitin ang ating mga nanalo for this week, atin po munang ipakita kung ano ba ang kanilang pinagayahan dito kina Mabel, Selena, and of course, Mir Guevara. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees up in here. No fighting. Ayan! At kaya ni Double P, pero yung sumali na si Pete. At Double P, atin ang kilalanin. Sino nga ba ang Double P para sa ating Trend Talkers of the Week? Congratulations, Trend Talkers of the Week! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Ivy Arima. Ivan Yada. Marami ang sumali, namili si Double P ng isang mahigpit na katunggali ng 3 at ito lamang na kumontak ang crew ng TV48 sa inyo upang maklaim ang inyong papremyo. Congratulations! Carlo James Reyes, Ivy Yes, Arima, congratulations. Ivan Yada, and of course, Claudine Ambalagtas. At tatawagan natin sila para malaman kung saan ba natin ilaload ang Yeah. mga papremyo, Double P. Marunong ka ba sumayaw ng mga ganon? Hindi. Oh? Bakit? Hindi. Bakit? Nakalimutan ko yata yan eh. Pero no elementary ako, Double P, magaling ako magsayaw. Pero yun yung mga folk dance lang. Ba't di mo na kaya? Folk dance lang yun, Double P. Ikaw ba, Double P, kaya?
Medyo mahirap eh. Laki ng tiyan ko eh. Hindi ko na kaya gumalaw-galaw ng mga ganyan. Hey! Double P! Oo, gusto ko lang shout out yung pinsan kong doktor. Ayan, si JB Talentino. Bakit? Ano rin yun, mataba yung Double P, pero magaling Nakita sumayaw. mo yung salita, huli ka agad eh. Mataba rin. Totoo yun, Double P, malaka, ano rin yun. Ano nga plano Pero niya? malambot o magaan yung katawan. Ano plano niya? Yung Doktor ano, siya, Double P. ngayon? Ano siya? Sasali sa Trentok? Busy dahil alam ko na isa siya sa mga naka-assign sa mga COVID patient Double P sa Manila. I see. Congratulations sa mga nagwagi, mga kaibigan ng Cellphone Load para sa ating Trend Talkers of the Week. Ngunit, Shane, meron tayo for next week, di ba? Yes, Double P! Ate naman, pakita sa kanila kung ano naman ang kanilang gagayahin dito kay na Mabel, Mir, and Janina. Watch this. Gusto mo bang magkaroon ng pagkakataon na ma-feature sa TV at manalo ng daang-daang load? Narito ang mga trend talkers na maaaring pagpilian upang gayahin. Just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me I look through the sky. Get all there I can see. Just a yellow lemon tree. Start the night, the type to make every nigga holler. Hihintay mo! Sali na! Yes, That's sir! Sali na! Gagayahin lamang po nila yan, Double P. Ang isa kina Mabel, Mir, and Janina. Mapalalaki man o mapababae, LGBTQ ka man o ano mang kasarian yan. Lolo, lola, tito, tita, mama, papa, lahat po pwede pong sumali dito sa ating Trend Talk. One of the segment po ng ating programang Double P. At siyempre, ang mga papremyo po na ito ay hatid po sa inyo ng ating kaibigang boses na katotohanan, Double P. Oh, and one more thing. Pwede ka sumali uli. Kung ikaw ay hindi nanalo at sumali ka dati, hindi ka pa nanalo, pwede ka sumali uli. Yes. padala Ulit mo. Double P, pwede. Pwede. yan, Accepted Double yan. P. Oo. Tama. Basta po, ilalike nyo lamang po ang Double P TV, ha? Ang ating Facebook page po. At lagi po kayong sumabaybay sa aming mga programa, mga postings po na ay pinahatid po namin sa inyo, mga kaibigan. That's right, mga kaibigan. So don't forget, isubmit ninyo until Wednesday, mga kaibigan, deadline. No, next week. Yeah. Wednesday po ang ating deadline para po ang announcement naman po nito ay every Friday po tuwing broadcast po natin dito sa ating programang Double P. Yes, sir. Kaya sali na. Sali na at i-submit na. Mas maganda kung mas maaga kang mag-submit, mas maagang ma-consider, di ba? Yung entry, mga kaibigan, dito sa Iba kasi, Trend Double P, Talkers. ito lang napapansin ko kahit dun sa mga nag-judge natin, kasi nag-judge din tayo sa mga competition, iba pa rin talaga pagka kunyari nauuna ka na magpasa kasi naging apple of the eye ka pagka ng mga taong tumitingin at saka yung mga namimili kung sino-sino nga ba yung dapat natin i-recognize dito sa ating programa. At syempre, bukod doon yung papremyo po na kanila matatanggap. Yes, I'd like to greet good morning to Rose, who's watching right now. Magandang umaga sa iyo. And I think we have messages sa atin, mga kaibigan, from JV Valdez. Shane? Yes, good morning po. Watching po from Cabanatuan City Fire Station. Salamat po. More power po. Double PS, JV. Kita niyo yung balita kanina about the fire station, no? Dayan, mapagmasdan niya, tututukan natin itong pinaimbestigahan ni Senator Ralph Recta. And Jojo Castañeda, malapit na birthday mo, Double P, pinaalala mo pa, Jojo, ibig sabihin.
Kasi gusto niya lang tumanda ka, Double P. Grabe yan. Kahit na naman ang tanda ko, hindi ko pa rin ikaw kaya habulin, men. Ayan, nakabukuhan na po mga kaibigan sa edad. Okay. Kasama na nag-chat sa atin, nag-message, Josephine Ann Garcia. Good morning, Double P. Watching from Mayor's Office, Balisan, Antique. Good luck and God bless. Yes po, ingat po kayo doon sa Antique. Bubong is my cousin, no? So Bubong, mayat nga tanghali kaninyo tanan dyan sa mga gaterot sa television sa sulod kang opisina ni Mayor. Mayat nga, hapon na, mayat nga hapon kaninyo tanan. Ayan. Next one, Shane. At galing po kay Ildefonso Mendoza, good day, Double P, husband of Rose Picture, watching from Las Piñas. Oh yes, okay. Magandang tanghali sa inyo. Las Piñas pa. No? Next one. At galing kay Team Manalo Valdez, sir, pakibati naman po Kap Nino Nolasco na birthday today. Thank you. Oy, Kuya Nino Nolasco. Kapitan Nino Nolasco. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. At galing kay Steve Daniel Painaga, good morning, very informative about North Korea. Thanks, Double P. Yes, sir. Yes, Sid, yes, magandang tanghali na sa iyo, Sid, no? Nice to support the show. Thank you. At malaki-laki, ang laki ng text galing kay June Burgos. Ayan, lean forward tayo. Kami po ng mga empleyado sa Kayan Electrical Sales. Palagi nanonood ng programa nyo. Dami po namin nalalaman. Salamat at very nice, informative program. Mabuhay po, Sir Philip. Yes, Balae ka yan. Balae ba tawag? Balae, di ba? Opo, Balae. Yes, pare, yan ang tawag doon, pare June. June, magandang tanghali sa inyo at saka dyan sa hardware ninyo. Magandang tanghali, nanonood pala kayo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa programa natin. Thank you. At galing kay Amelia Embalestido Silva. Dati in my 60s, may subject kami na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Tama kapag may ganyang mga attitude sa tao, alam mo na kung anong breeding meron sila. Tama yan. Tita Ami. Yes, so it's a general, GM, anong sinabi? GMRC. GMRC, General Manners, Good Manners and Right Conduct. Yes, that's right. There's gonna be a show. It's gonna be part. Tumutok lamang. Tita Ami, thank you para sa support mo. I think she is nasa Antique siya ngayon. Antique. Mayad nga hapon kaninyo. Tanan. Thank you. At Billy J. Guansing, Sir Billy, happy anniversary po, Sir Double P and Ma'am Star. Stay healthy and strong. God bless po. Yes, Billy J! Magandang tanghali, hindi lamang sa iyo, pati mga kasamahan mo dyan sa opisina ninyo. Thank you for supporting. Sila Sir Nikon, Sir Rogie, Sir Von, Sir Jo Marie, sa inyo. Yes, Good yes. At malakas kayo. At galing kay Sir Jojo pa rin, sana pastillas ko, Shane, wag mong kainin. Ang lagi niyo sinasabi. Hindi, kinakain niya, Jo. Hindi, totoo yun. Double P, ano yung pinapalita mo kay Sir Jojo? Nakahanda na, isipin mo, tapos mamaya-maya parang may dagang kumuha, kinain. Kaya siguro lumaki yung pisngi ka, Double P, kakakain na, no? O, dala mo na kasi Double P ng pastillas. Kailangan na yata. Hinahanap mo yung sarap ng pastillas dito sa Nueva Ecija. Jo, kahit anong handa ko, may dagang kumukuha, kinakain, kaya hindi ko na dinala. Hindi ko na po kakainin. Yan na nga. Yan. Double P. Galing kay Jose, Kapatuando. Ikaw magbasa. Pinakapasaway na driver, mga kaibigan. Sa balat ng buong universe, hindi lang ng mundo. Sige. Okay. Sabi, paletsyon ka na, Sir Double P. You're turning 60 years old na. Advance happy birthday to you, sir. May bago akong earphones, May bago akong earphones. For the record. Shane, for the record,
For the record. Papalitsyon. Okay. Gusto mo pa magka-heart attack, hindi na pwede kumain ng lechon yan. Dahil yung cholesterol niya talagang sirit hanggang ceiling. Bawal na. Hirap na magkasakit sa panahon ngayon. Oo nga, ano magagawa mo? Anyway, congratulations dun sa mga nanalo. Naalala mo pa ba yung mga pangalan ng mga nanalo? Yes, Ivy Arimbuyutan. Arimbuyutan, siguro taga ano yan? Saragosa. Related siguro dyan sa kay Mr. Arimbuyutan sa CRT, di ba? Okay. Di ba, Arimbuyutan yon? Oh, taga ano yan? Taga Saragosa. Oh, yan, And si Carlo James Reyes. Ayan, congratulations. And si Paul Ivan Yada, if I'm not mistaken, That's right. Ito, double P. Yes, and we will be sending your load para dyan. Yes. At At sa ating consolation prize, Claudine Balagtas. Congratulations. Yon, Claudine ba? Claudine. Yes. Claudine Balagtas for consolation prize. Congratulations sa inyo lahat. Kaya submit na kagad kayo para sa Trend Talkers of the Week. Shane? Anyway, maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa aming programa at kanina nakita ko nga upon checking dun sa live broadcast po natin sa ating Facebook. Maonsehala, Marjorie Machas, magandang umaga po sa inyo dyan. And of course, sa lahat po ng nanonood, sa Monica Dito, dun sa San Isidro, ayan, masaya na sila dahil nandun na ang kanilang dalawang apo na na-miss nila ng mahigit 1 buwan. Anyway, muli po ako po si Shane Talentino. Maraming salamat po. See you all next week. Babush! Babush, Shane. Bye-bye. And this is Double P, mga kaibigan, magpapaalam sa inyo. I'd like to greet Blue Boy Abisamis. Magandang tanghali sa iyo at thank you for your support also sa ating programa. Tina Rico Paulino, mga kaibigan, good lunch sa inyo dyan. And sa marami pang mga ibang sumusuporta, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programa. Another week has passed and I'll see you again next week. And also, abangan nyo po ang ating news update sa mga latest na mga balitang lumalabas araw-araw. Hatid sa inyo ng Double P, mga kaibigan. At huwag nyo kakalimutan, next week, new topics, mga kaibigan. We'll have exciting guests para sa ating programa. Don't forget, submit ninyo by Wednesday ang ating Trend Talkers o kaya ang inyong entry para maging Trend Talker of the Week. This Double P, naghahatid sa inyo ng impormasyon, katotohanan at kaligayahan. Don't forget, next week we'll see each other. I love you and goodbye. Have a good lunch. Bye-bye.